Lord, for giving us the opportunity to be here. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, Lord, that although it's we're having a bad weather, but your goodness is still on each and every one. Thank you, Lord, for the past week na iningatan mo kami, ginabayan, sinamahan. At ngayon, Lord, Sunday na naman, we know, Lord God, that patuloy mo kami papagpalain, patuloy kaming makakarinig ng iyong salita, patuloy namin, Lord, na maririnig ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Lord, as you use me, Panginoon, gamitin mo lamang akong tungtungan sa devotion na ito at ang maririnig, Lord, yung gusto mo lamang. Salamat po. Tapos tulungan namin in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Salamat, no? Hindi ka ba nagagalak? Yung katabi mo, payaman ng payaman, paganda ng paganda, at papogi ng papogi? Parang hindi talaga nagagalak no? Amen. Okay, hindi ko mababasa. Wala akong PowerPoint. Amen. Devotion lang ako. Maikli lang to. Ang unang utos ng Diyos kay Adan ay alagaan ng hardin at kasama dito ang pagtatim. Tama, yun yung unang utos talaga Alagaan alagaan yung hardin. At syempre, pag nasa hardin ka, anong ginagawa mo? Nagtatanim. Amen? So planting has been part of humanity ever since time immemorial. Ito ang pag-uusapan natin. Pero bakit? Tandaan, if you want to experience God's abundance and blessing, we should know how to plant. Amen? Kung gusto mo talagang maranasan yung biyaya at pagpapala ng Diyos, dapat marunong ka magtanim. Amen? Okay, 2 Corinthians 9:6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. So hindi ito teorya lang, ito ay sinabi ng Panginoon. So dapat talaga kung gusto mong maranasan yung abundance, kailangan mo magtanim. Yes, there is grace, tama yan, ganda ng biyaya ng Panginoon, pero sinabi rin niya na tayo ay magtanim. Amen. Okay, so 3 planting principle, 3 lang to. Plant and wait. Pag nagtanim ka, maghintay. Hindi pwede na pag nagtanim ka, ani agad, di ba? Ang sabi dito, planting is teaching us how to be productive and be patient. Amen. Hindi kaya maraming naghihirap, tandaan natin. Mahilig tayo sa one time big time. Alam niyo one time big time, yung nai-scam. Amen, no? Pag nag-ano ka, alam mo yung 10,000 mo rito, kikita ng 50,000 sa loob lamang ng 5 months. Ayun, nalulugi sila. Tandaan natin, no? Tinuruan tayo ng patience ng Lord when we are planting. Halos lahat ng magandang bagay ay may kanya-kanyang tamang panahon. Naalala ko, 10 years na palang Aldab kahapon. At doon talaga yung salitang tamang panahon. Although nasa Bible naman yan. Plant now and enjoy later. Mahirap na, ano ba yung sinasabi sa credit card? Buy now, pay later. O kaya yung enjoy now, problema later. No? Ang sabi na ito, plant now and enjoy later. Lahat ng magandang bagay, nasa dulo ang tagumpay. Tama yung mga nag-aaral, di ba? After completing their elementary school, yung 6 years pa ba elementary ngayon? Hindi ko na alam Di ba? Talagang nag-graduation. Yung mga magulang, tuwan-tuwa, hindi lang yung bata. So, naghirap sila ng ilang taon. After that, they're enjoying the fruit of their labor. Plant now and have something later. Plant something for the rainy days. Kahapon, kanina nag-usap kami ni Pastora, ang malamok ba sa inyo? Sabi na lamok Pero walang langgam. Bakit? Yung langgam kasi, andun sa ilalim na ng kung saan man sila nandun. Tapos na silang mag-ipon ng pagkain. Naalala ko, yung pati opisina namin, nilalanggam one time, siguro 3 months back then. No? Ngayon, wala nang langgam. Bakit? Nandun sila, prente kung saan man sila nandun, kasi nakapag-ipon na sila. Sabi rito, hindi pwedeng madaliin, hindi pwedeng biglain, mapait, at pangit ang minamadali. Di ba? Yung hinog sa pilit ay pangit. Sabi sa Galatians 6:9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng tamang panahon, ng takdang panahon, tayo ay aani pag hindi tayo susuko. Amen? Yun ang sabi ng Bible. Number 2, so plant good seeds. Pag nagtatanim ka, dapat mabuting binhi ang tinatanim mo. Amen? Nagtanim ka, patay na binhi, walang mangyayari. Magtanim ng kapwa-tao, magbigay, tumulong, gumawa ng mabuti. Kung gusto mo maging healthy, dapat, ngayon pa lang, you have a healthy habit. Parang ganito Ano ba yung mas effective? Mag-exercise ako ng 1 linggo, talagang 8 hours a day? Tingin niyo magkakamasil ako? Or 6 na buwan, 15 minutes, naging habit mo. Ano yung mas nagiging doon? Di ba yung 15 minutes, yun talaga nagde-develop ng muscle. Amen? So kung gusto mo maging healthy, dapat magtanim ka ng ano yung kinakain mo, kasi tandaan nyo, ang ating katawan ay parang alkansya.
Amen? Kung anong sinubo mo, kakainin mo. Naalala ko isang kwento. Sabi nung tumaas yung cholesterol ng mama. Sabi niya, Mr. Santos, sabi ng doktor, ang taas ng kolesterol mo. Sabi niya, tigilan mo na yung kakain ng baboy, tsaka baka. Paborito ko ito, doktor. Sabi niya, gustong gusto ko. Hindi, kumain ka na lang ng gulay at tsaka mga lumalangoy. After isang buwan, tumawag ngayon yung doktor, personal doktor, mayaman si Mr. Santos Tumawag siya doon sa bahay. Pwede yung makausap si si Mr. Santos, yung doktor ang tumatawag. Ay, wala ho si sir, sabing ganon. Lumalangoy po. Wow, ganda yan. Kasi dito, maganda yan. Sabing ganon, para lumakas yung pakiramdam, nag-exercise. Kaya lang may kasama hong baboy. Anong ginagawa niya sa baboy? Tinuturuan niyang lumangoy. Yan, hindi nakakuha, hindi nag-agahan. Okay, tuloy. Sabi dito, maghasik, Hosea 8:7, naghahasik sila sa hangin, ipo-ipo ang kanilang aanihin. So kung anong tinanim mo talaga, dapat good seed. Amen? Matthew 7:17, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Kung gusto mong may makipaglibing sa iyo, matuto kang makipaglibing. Kung gusto mong may takbuhan ka ngayon, dapat marunong kang maging bukas ang bahay mo sa mga tao na kailangan ng tulong. Tandaan kung ano ang tinanim, siya ang aanim. So plant good seed. Pangatlo, mabilis lang naman to. Plant and harvest. Hindi ka pwedeng nagtatanim lang, wala kang harvestin. Sinabi rin ng Bible yan. Pag may tanim, may aanihin. Pag may sinuksok, may madudukot. Plant kasi yun ang dapat. Plant kasi may harvest. Hindi pwedeng walang tinanim. Hindi pwedeng nakiki-harvest lang tayo ng tanim ng may tanim. Ano ibig sabihin? Yung mga tao, wala akong pinapatamaan dito na ang kamag-anak ay nasa abroad. Napanood yung breadwinner, ganun ang nangyari. Ang inaasahan nilang mag-aahon sa kanila sa hirap, yung mga kamag-anak nila nasa abroad. Samantalang sila dito, hindi nagtatrabaho. Ganun din naman yung iba. Ay, maganda trabaho ng kuya ko. Yung kuya na lang ng kuya, siya, minsan nagdodroga pa. Di ba? So dapat pag nagtanim ka, huwag ka nakikiani. Dapat mag-harvest ka ng sarili mong tanim. Galatians 6:7, huwag ninyong linlangin ang iyong sarili, hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung anong tinanim ng tao, yun din ang kanyang anin. Amen? So, 3 planting principle, plant and wait. Pag nagtanim, huwag agad-agad maghintay. Tandaan. God's teaching us to be patient. Pero, magtanim ka. And later, aani ka. Plant good seed. Magtanim ng kapwa-tao, magtanim ng magandang habit sa katawan, magtanim ng... and God commanded us to do good, di ba? Sabi ng Panginoon sa Ephesians 2:10, di ba? We are His workmanship created in God to do good works. Okay, so pangatlo, plant and harvest. Matutong magtanim and later, syempre, may aani. Kagaya niya, mga estudyante natin, nag-aaral sila, later, gagraduate sila, at inaani nila yung fruit of their labor. Para mga nanay lang, pag nagme-memory verse yung anak, umaharvest sila. Pag yung mga anak nila, tama yung kanilang, anong pangalan nito? Yung kanilang memory verse. Amen? So, kaya nga, pag may pagkakataon, may galing, may lakas, may liwanag pa ang buhay, magtanim ng kabutihan, magtanim ng oras, magtanim ng talino, magtanim ng investment, magtanim ng pagmamahal. Ito mahirap. Remember, time waits for no one. Hindi tayo iniintay ng oras. Mamaya, 9:00 na. Amen? Nakaka5 minuto na pala ako. Sige, salamat Panginoon Diyos sa devotion na ito. Purihin ka.